They have stolen it, but shall reap thorns. They have put themselves to pain, but shall not profit. And they shall be ashamed of your revenues, because of the fierce anger of the Lord. Thus saith the Lord against all mine evil neighbors that touch the inheritance which I have caused my people Israel to inherit. Behold, I will pluck them out of their land, and pluck out the house of Judah from among them. And it shall come to pass, after that I have plucked them out, I will return, and have compassion on them, and will bring them again, every man to his heritage, and every man to his It land. came to pass, and it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, the Lord liveth, as they taught my people to swear by Baal, then shall they be built in the midst of the people. Sabay-sabay. But If they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord. Pray, Lord, na salamat sa mga salita niyo, Lord, sa kwento ng muli, kung saan ay sinachallenge si Lord, ang Judah, even ng ibang nation, Panginoon, na maglingkod din sa inyo, kilalanin ka. Bataan din yung warning among your people and other people, Panginoon, ng parusa. Ito namin to, Lord, yung mga naulit na tema, but yung focus namin yung gabi, Panginoon, makita rin namin kung paano kami dapat maging matapang at mag-excel dahil ang pagsubok, Panginoon, ay darating at walang ibang paraan para kami po hindi maapektuhan nito, Lord, at magtagumpay, kami po ay maging malakas. So I pray na ito po yung aming makita ngayong gabi. Bigyan nyo kami ng talino, Panginoon, pag-ibig sa mga salita at katotohanan. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po sa lahat. Dito na po kayo sa lahat, ha. Huwag nyo palingon dyan. Stephen, huwag na kayo sa likod. Huwag na kayo sa gilid. Dito. Okay, review natin yung last 4. Sorry, naalala niya, no? Jeremiah 8, is there no balm? Masyado malakas, no? Isigaw pa naman ako. No, check. Hindi ko pa napalitan to eh. Paalala mo sa akin, ha? Itong headset. May bagay. Is there no balm in Gilead? Hard to restore backsliders. Of course, yung tema doon ay nag-focus tayo dun sa mga taong backslide. So, madalas naman yan nabanggit. So nga, ang pinakahuling message doon, may pag-asa naman eh. Ba't di ka bumalik? Diba? So, yan yung mga message natin madalas eh. Nakakalungkot. Para bang gusto ng wala ng pag-asa o ng tiwala. So, may pwede kang magamot kahit gaano kalaki yung sugat mo. Masakit lang. Pero, kaya ang tanong doon, is there no balm in Gilead? Wala bang gamot? Wala bang pag-asa? Wala. So, obviously, ang sagot doon is meron. Okay? And then, Jeremiah 9, glory of the tender-hearted but valiant for the truth. So, ito po yung umiyak si Jeremiah, no? Dinescribe kung paano siya nagmamahal doon sa Judah, Israel, kaso wala eh. Kaya, tapos kinontras po yung magiging iyakin sa kamatapang. So, pwede yun. Ganon si Jeremiah. Sana ganon din tayo. And then, Jeremiah 10, nako, kasama pa. Wala yan. Yeah. Okay, nagagalaw masyado. Jeremiah 10, O Lord, correct me with judgment. Receiving correction. So tayo din, ganun. Madalas tayo dito, nakakarinig tayo correction, preaching, rebuke, correction. So makinig tayo. At yun po ay actually si Jeremiah nagsabi nun. So kaya dapat ganun tayo, di tayo pag nasabihan, napahiya ako, ayoko na. Sino bang hindi? Kinig? Wala dyan makakapagsabi. So, huwag natin kakagalitan ng Diyos. And then last week, let me see thy vengeance on them, retribution on persecutors.
Hindi pa yun yung pinaka ano, di ba? Mahaba pa dong title eh. Ngayon naman, title natin ngayong gabi, mas mahaba, no? Verse 5. So again, yung mga recurring tema dyan, yung parusa, di ba? But this time, pag nakita niyo yung una, parang nagreklamo si Jeremiah. Okay? Pero may sasabihin ng Diyos dito, sabi niya, kaya nabanggit ko lagi sa kanya, nag-aaral. Nahihirapan ka na mag-aaral? Nahihirap? Pag nagtrabaho ka, patay ka. Eh dyan, ikaw yung ano eh, halos hanggat maaari nga, di ka tatanggalin sa school kasi kumikita sila eh. Eh sa trabaho, dali kang tanggalin doon kasi imo-imo ka doon. Di ka marunong makisama, di ka sumunod, late ka, palagay mo, pwede ka sa trabaho. Sa gobyerno, pwede. Baka magkaroon ka idea. Pag sa private, no, di yan pwede. Ayan, challenge na Panginoon dito para si Jeremiah kasi, inuuna ko na. Pero anyway, ito na lang. Sabihin ko na yung title natin. Then, how canst thou contend with horses? Sa Tagalog, paano ka makikipaglaban sa kabayo? So, pero hindi kabayo kasi tinutuko ko dyan. Again, yung mga talinhaga po yan, ha. Kasi sinabi dyan, bago sabihin niya yun, if thou hast run with the footman, and they have wearied thee. So, sabihin yung footman, ito yung mga naglalakad lang, tumatakbo lang. Ito yung basically mga sundalo rin to, pero wala silang horse. Kaya kung baga sa sundalo ngayon, yan, lumalakad lang. Pero sino yung mga naka-horse ngayon? Naka-tangke, naka-helicopter. Mas mahirap talunin yun. Kaya ang tanong dito, paano ka makakalaban? Paano ka lalaban sa mga horses o yung mga nakasakay sa horse? Yan ang title natin, ha. Pero meron pa tayong subtitle, dalawa. Number 1, don't be a weakling. Huwag kang hina-hina. Pero pangalawa, how God expects us to be strong. So, parang yun na yung message actually. Yung iba dito, recurring theme na lang ng parusa. Nasa side na lang yan, okay? So, umpisa natin. Eh, sabi dyan, so again, ito si Jeremiah nagsasalita. Sabi niya dyan, righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. So, binobola niya ba ang Diyos? Siyempre hindi. Sinasabi lang niya. Pero kung nakatuto ka, ba't kaya niya sinasabi yun? Kasi una, totoo yun. Amen? So, ang lesson na naman dyan, kung sa palagay mo, nahihirapan ka mag-aral, nahihirapan ka magtrabaho, nahihirapan ka sa kung saan man, sa relationship, ang Diyos ay matuwid. Amen? Hindi ka nalalagay at hindi ka malalagay sa sitwasyon na para ka bang iniwanan ng Diyos. At huwag kayo, ngayon, may pelikula panahon ni Daddy, ano ba yun? Natutulog ba ang Diyos? OA naman yun. Huwag kayong ganun, basta huwag kayong masyadong manonood ng mga ganun. Kung panoorin nyo man, tawanan lang natin. Huwag yung seryosohin. Hindi, parang apektado kayo sa napanood nyo kay sinong artista yan. Amen? Ganun. Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Ba't tinatanong? Kasi parang sobra yung paghihirap niya siguro. Parang gano'n. Sabi dito, ang Diyos ay matuwid. Pero magdadrama rin siya ng konti dito. Tingnan nyo. Yet let me talk with thee of thy judgments. Lord, alam ko matuwid ka, pero pag-usapan natin to, Lord. Ano yun? May banggitin niya, di ba? Kasi gusto yung itatara ng title ko, kaso hindi niya kuha yung buong ano eh. But anyway, ang sinasabi niya, Lord, lesson din sa atin to, no? Ako po, nagtuturo tayo dito, nagtuturo ako. Kung may tanong ka, magtanong ka. Parang mali yan. Amen? Ganun parang sinasabi ni Jeremiah dito eh. Lord, parang may nakikita akong mali kung alam niyo yung Psalm 73. Sikat na sikat yan. Ganito yung tema nun. Kaya hindi ko makakalimutan Psalm 73, and then sa Habakkuk, ganun din. Parang ang palagay niya, pag ikaw ay nahihirapan parang Diyos kaya natutulog ba ang Diyos? Gandang title din yun. Kaya Lord, pag-usapan natin to. Ano pag-usapan natin? Wherefore that the way of the wicked prosper. Sa Tagalog, bakit sila umuudlad? So, lalo binabanat si Bill Gates, lalo yung mayaman. Baka, pastor, siyang tama ata. Ikaw, hindi ka naman yung mayaman. Yung mga kulto, yung mayaman, lumalalakihan.
Yung iglesia ni Soriano, napakalaki na rin. Meron din silang parang ano eh. Nagyayabang nila. Libre ospital. Libre sakay. Purihin ng Diyos. Komunista yun. Nakuha ba? Yung medyo tampo ni Jeremiah dito. Bakit sila umuunlad? Ba't sila yung mayaman? Mga wicked yan. Alam niyo yung sagot ha, dahil sinabi nga kanina, Diyos ay righteous. So yung, kung ano man yung sagot doon, hindi yun yung unang naisip natin. Okay, sabi ano pa? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? Ba't parang ang saya-saya nila? Yung mga bakla, ang saya-saya nila. Ayaw niyang panoorin, maloloko. Di ba? Pag nag-ano yan, nag-project ng saya nila, pinipicture. Hindi na bati pa sila, ay sumasaya kunwari lang yun. Kaya ang sabi dito, treacherously, ito yung mga taksil, mga treacherous, mga manggugulang din yan eh. Sasagutin ng Diyos yan. Thou hast planted them. Parang ganun din yung ano talaga eh, 73, Psalm 73. Kasi para silang andun na, Pastor, paano mawawala yung iglesia ni Soriano na yun? Lumayaman nga eh. Ako iniisip ko madalas yun, pero alam ko na rin yung sagot. Pero minsan, ang hirap minsan alisin sa utak natin yun, di ba? Ano ba to, Lord? Ba't ganito? Para silang plinant doon at di sila basta-basta maalis. They have taken root. They grow. Yea, they bring forth fruit. Thou art near their mouth. Doon muna tayo ha. Parang puro positive eh. So, ganun din. Yung iglesia ni Manalo, iglesia Soriano, Katoliko, tama ba? Yung bibig din nila, parang tayo din. Parang, praise the Lord. Diba? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Pero ito yung magandang banat niya. And far from their reigns. Ano yung reigns? Hindi si reign yun. R-E-I-N-S. So, yun. Sino nakakalala? Ano yan? Okay. Ano daw? Mahinig mo? Atin, Ma'am Joanne. Ano yung reign? Diyan na. Sinabi na nga ni Bad eh. Sino nakakalala dito? Okay, para at least alam din natin. Ikaw lalo ka na, Bad. Dapat alam mo to ha. Kung sinabing reign, yan daw po yung, kahit pansinin pag binabasa mo yung Bible, madalas marinig yan. Mabanggit. Alala nyo na? Ano yung reign? Yan daw yung seat of emotion. Ngayon, puro puso tayo eh, pero minsan nabanggit yan. Pero yung physical organ daw niya, kidney. Anong kinalaman nun? Hindi ko rin alam. Pero kasi dati minsan, tayo parang, kung ano yung nararamdaman ko na, paano in love ako, yung puso ko ay bakit? Kasi kaya kinakabahan ka, di ba? Natawa si Tricia. Pero yung puso, walang kinalaman yun, kasi organ lang yun, di ba? Pero pag in love ko, dug. Yung puso ko, yan. Ewan ko parang yung kidney daw, parang ganun din. Siguro dahil kasi nung umpisa pa lang tayo, natuwa na tayo ng puso, tsaka ano eh. Pero nung panahon nila, siguro may nararamdaman. Minsan yung sabi nila, may butterflies in the stomach pa nga yung sinasabi. Anyway, hindi ko rin hindi ko maano to eh. Pero, pag kinuha mo yung context sa pagkakagamit niya sa Bible, yun daw yan. Okay, ulitin ko ha. Kaya itong mga to daw, mga loko-loko, mga wicked, treacherous, ang yayaman, ang titibay, at ang bibig nila, by the way, kailan lang, sinong balita na naman? Nabalitaan eh, may nagsabi pa sa akin, kasi si Acabante daw, tsaka si nag-adultery, sino ba to? Si Joey Saupo, pinag-pray daw si Romualdez. Sabi ko, sineshare na naman ako. Sino ba yan? Sabi ko. Kamag-anak ni Marcos. Romualdez eh. Romualdez ata yung ano. Romualdez si ano, di ba? Melda, yan. Kaya siya pinag-pray daw. Basta ba din ako tuwa? Kung totoo sana yun, nakakatuwa yun. Amen? Kasi hindi, ginagamit na lang nila yan. Kung si Abante hindi natin kilala, siguro natuwa na ako kasi Baptist yun eh. Pero sa kilala natin siya eh. Anyway, so yun yung sabi dito.
mayaman, matibay, makapangyarihan. By the way, nakinig ko ulit si Abante. Bukod na pinagpala, pero hindi ko pa napanood yung buo nun eh. Nag-share sa akin eh. Panoorin ko rin yung para baka naman out of content. Hindi mo posible yun. Anyway, yung bibig nila, praise the Lord. Pero yung kanilang emotion, wala sa Diyos. Makita niyo? Kaya huwag kayong maingit dyan. Kaya tingnan itong mga maliligtas naman yan. Marunong tayo mag-soul winning. Pero ba't yung ibang hirap? Kasi inuuna yung yabang. Kung hinahanap sana talaga nila yung Diyos, kung malapit sila sa Diyos, hindi lang yung bibig, pati yung puso. So, ganun din by the way kayo sa atin. Kaya nga tayo, hindi tayo OA dito, sa katotohanan tayo lagi. Pero minsan kasi, posible din mangyari yun eh. Minsan, baptist ako. Pero, paglabas mo na sa church, wala na. Okay, ingatan natin yun. So, anyway, ulitin ko ha. So, nagtatampo si Jeremiah kasi nakatingin kasi siya sa tao. Kaya iniiwasan natin. Amen? Yun ang pinapakita nila. Tayo mga baptist, ang pinapakita natin lagi, doktrina. Puro salita lang yan pag tayo nag-post sa Ganun eh, doon sila hindi makakaano eh. Kahit paano, tapos yung ibang general public, sana matuto. But thou, O Lord, knowest me. So, kinukumpara niya ngayon sarili niya sa mga wicked people. So, paano sinasabi niya? Husgahan mo sila. Mamaya, sabihin niya rin yun. So, ganun din tayo. Apply natin sa sarili natin. Siguraduhin mo. Kasi, napansin niyo ba yan pag nasabihan niyo yan ng ganyan? Babalik ang agad yan eh. Ang hirap nung may babalik sa atin. Diba? Eh, mga baptist kami, baptist di. O, tama ka naman dyan. Hindi mo alam. Independent kami. Eh, binabanatan ko rin baptist di. Sige, sabay tayo. Wala problema dyan. Nakikita niyo ba yun? Invite mo sa church. Kung ano man yan, may nakikita sa yung something, mahirap yun. Kaya si Jeremiah, sinasabi niya, parang si Paul din, David, kilala mo ako. And tried mine own heart toward thee. Totoo naman, subok na yan si Jeremiah. Ito na, sinumpa niya na. Parang last week. Ano yung title natin last week? Let me see thy vengeance on them. Ito na naman, pull them out like sheep for slaughter. Mas matindi pa. Patayin mo na sila, Lord. So again, huwag niyo na sabihin kahit kanina yan. Ha? Yung mga malala na to. At nalala niyo last week, di ba, nang ginawa sa kanya, mga kamag-anakan niya sa, ano yung city nila? Anatot. Dito, mamaya sabihin nyo, kamag-anak ko naman niya. So, kaya may galit din talaga siya. Imagine nyo. And prepare them for the day of slaughter. So, mabigat, no? Hanggang sa 4, Jeremiah to. Okay? Ano pa yung last na sinabi niya? How long shall the land mourn and the herbs of every field wither for the wickedness of them that dwell therein? Nakita niya na, kaya nasasabi niya itong mga bagay na to talagang wicked. Kinukumpara na dahil sa inyo, naghihirap tayo, pinepeste tayo. For the wickedness of them that dwell. So, ano po yan, prinsipyo ng Bible yan, alam niyo Sodom and Gomorrah, di ba? Bakit susunugin ng Diyos yun? Ay, mga sobrang wicked na eh. So, prinsipyo yan sa Bible, hindi yan posible. Actually, ano yan, regular yan. Kaya tayo, soul winning, kung ngayon yung sunugin yung lugar natin. Amen? The beasts are consumed, pati hayop, kawawa, and the birds, because they said, He shall not see our last end. Hindi niyo ba yun? He shall not see our last end. Parang sinasabihan nila ng Diyos na hindi mo kami kayang talunin. Ang hirap yan ng parang talinhaga din po yan parang hindi ko ma-express. Kasi yan sa English Pag nakita ko yung katapusan mo, yan. So, hindi mo makikita yung katapusan ko. Ano sabihin nun? So, parang hindi kaya ng Diyos na parusahan siya. Anong gano'n. So, nakuha niya yan. He shall not see our last. So, nagyayabang. Okay? So, ngayon, mag-shift to sa Diyos. Kanina si Jeremiah, parang nagreklamo sa Diyos.
Sinasabi ko na sa inyo kasi inaral ko na to eh. Kaya baka natanong niya dito, sino nagtatanong ngayon dyan? Inabanggit natin kanina, kung hindi ka makatakbo kasama ng mga footmen, di ba? Kasi hindi ka makalaban, ang hirap na nung sundalo sa sundalo eh. Paano pa daw? And they have wearied thee, napagod ka na. Then how canst thou contend with horses? So anong pinapagsasabi ng Diyos dito? So para sabi niya, ang hina mo naman. Again, alam natin malakas si Jeremiah, matapang siya, pero ini-encourage siya ng Diyos. Di ba kahit kayo, kunwari, pag tayo babike, sabi ni Bad, kaya mo pa yan, sumusuka lang, kaya mo pa yan. China-challenge ka lang, di ba? Kasi alam ng Diyos, marami pa tayong kakasagupain na problema o pagsubok. So, ganyan din kayo ngayon. Kaya ngayon, ano basta parang yabang mo na, hindi ko pa nga kaya intindihin eh. Tinutulungan ka na nga eh. Tapos, sina-challenge ka lang. Lalo mga lalaki, dapat di tayo yung, ako na nga, lagi na lang gumawa ng tanga dito eh. Tingnan mo yung nag-exam sa UP. Ako, pag mag-uusap yung mga, akala mo, mga geek eh. Kasi nasanay na sila ng gano'n, haral tayo, takot ka, babagsak. Aral tayo, laro tayo laro, pangit siya. Pag nasanay ka na ng gano'n, ayaw mo na ng takot na silang, minsan nasobrahan din, pero in a way okay din eh. Biruin mo, gano'n yun, wala tayong kilalang gano'n yun. Ako kasi meron eh. Minsan na, okay yun din ako. Ganun po yung sinasabi ng Diyos dito, ang hina mo naman. Daw si Jeremiah kasi di naman siya sundalo, pero kinukumpara nga siya. Na marami ka pang sasagupain, pati hina-hina ka dyan. Bakit di ba sa kanilang katingin kasi? Ganyan po yung mga mahinang Kristiyano sa totoo lang. Ang hirap, ba't wala ka na naman? Kasi po, bakit si ganyan, gano'n? Ba't ka nakatingin kasi doon? Dito ka tumingin sa malalakas. Basta hindi mo alam, marami kasi ginagawa ngayon eh. Yung iba, wala. Malagay mo? Kaya ini-encourage siya ng Diyos. Ganon din tayo ngayon. So, ang gagawin natin, konti lang na, kaya ba natin yan? Kaya natin yan. At least nga, maligtas nga yung iba. Nangyayari naman yun, di ba? Amen. Hindi tayo masyadong malaki. Kailangan ba natin maging malaki masyado? Ngayon na? Gusto mo? Next year? Nasa Diyos na yun. Pero imagine nyo kung lumaki tayo, ako na-imagine pag lumaki tayo, ampaw-ampaw naman tayo kasi hindi tayo matutukan, puro yabang, pinupunta mo sa church, polma, nakakabuisit siguro yung pag ikaw yung pastor, no? Kitang-kita mo yun eh. Ayokong maging ganun tayo, amen? Kaya dapat maging malakas tayo, huwag tayong mahina. Weakling ang tawag dyan. Hina mo naman. Na ganun siya ng Panginoon kasi na-encourage siya. May another illustration. And if in the land of peace wherein thou trusted, they wearied thee, sa Tagalog ganito, andun ka na sa, saan ba madaling tumira? Saan madaling tumira? Masarap tumira. Siyempre, walang baha. Mamaya, sabihin yung baha eh. Kanina na, kami ni daddy eh. Kasi minsan pag ganyan-ganyan, hirap din niya, di ba? Nagbabike dun. Ba't ka dyan tumira? Kasi pag maganda yung patag eh. Kasi sabi dito, nasa patag ka na, nahihirapan ka pa. Eh, lalo pa pag ganun ka sa pariwagan. Dito, then how wilt thou do? Ito yung parallel dyan ha. Footmen, madali na yan. Horses, mas mahirap. Okay? And then land of peace, may kapayapaan na, nahihirapan ka pa. Paano pag may gera? Ito pong swelling of Jordan, para lang alam nyo ha. Dalas ko nang binabanggit ito. Pag swelling, alam nyo yung Jordan, hindi yun yung nagdadang ha. Jordan dito, Jordan River. Ang mga di lahat actually yung Jordan doon, yan, mababaw. Kasi nasabi lang dyan, pag bumaha, ibig sabihin umapaw. Ito sabihin, when the Marikina River is swelling, parang gano'n. Nakita nyo, di ba? Marikina River. Pero yung flood to, madalas din sinasabi yan pag may sundalo na gegerahin kayo kasi parang flood yan eh.
So ngayon, buuin natin, kung nasa land of peace, mahina ka na, napapagod. Ang hirap naman, ano, sa Pilipinas, walang gera, pero ang hirap na magtrabaho dito. Paano pag may gera? Kaya lang pinapanood ko yung German daw, paano sila, di ba, natalo sila ng World War II. Paano nakaahon yun? Bagong ano na infographics eh. Pero nakakaano din, may mga marirealize ka pa. Alas nagpapatay na sila. Kasi wasak-wasak yung ano nila eh. Imagine nyo na. Gusto nyo ba magkagera para ma-realize natin to? Sana naman wala. No? Pero kaya nga sinasabi, huwag kang ihina-hina, diyan ka pa nga lang sa madali eh. Makikinig ka pa lang, anto ka na. Eh, paano ka nag-exam ka na kung saan na hindi mo hindi ka nag-review? Anyway, huwag kang mag-exam na hindi ka nag-review. Pero, pagsubok sa buhay, nakita niyo ba ibang bata minsan, alam ko si Pastor kasi ganun yung mga kwento niya eh. Siyempre, pag anak mo kasi gusto mo, hanggat maaari, hindi mo nang papahirapan, basta lang mahirapan eh. Kaya ang kwento lagi ni Pastor noon, ako, hotdog lang, masaya na ako. At pag bumabagyo yung aming tumatumbling yung naiyak naman siyempre yung mga ano. Kasi yung mga anak ko ngayon, ano, fried chicken na naman! Gireklamo pa daw yung fried chicken na. Jared, o yan. Mga ate to, mga anak ko ate. So nakikita yung sinasabi dito, hindi kayo inaasar lang. Amen. Darating! Ayaw man natin, dumarating yung pagsubok bigla. Mamatay yung tatay nyo, madali ba yun? Eh ngayon, di mo alam, ginagawa mo dapat yung pinagbubutihan mo, pag-aaral mo pa lang. Spiritually, ano yung dati nagbubutihan nyo? Umatin ka na, mag-memorize ka na. Paano matindi-tindi pagsubok mangyayari sa buhay mo? Pakamatay ka na, atheist ka pa, baka hindi lang backslide gawin mo dyan. So, yun ang pinaka-ano dito. Mamaya, balikan natin yung tema na yan, ha? So, sabi dyan, for even thy brethren and the house of thy father. Ito, tuloy-tuloy na to, yung tema dati. Kung ano yung ginagawa nilang masama, later paparusahan sila. For even thy brethren and the house of thy father, even they have dealt treacherously with thee. So, isabihin, talagang mahirap ang buhay. Biruin mo, pati mga kapatid mo eh. Diba? Niloko si Jeremiah. Later, sabihin pa yan eh. Literal, talagang gusto siyang patayin. And they have called a multitude after thee. So, hindi lang sila yung gugulpi. Uy, gulpihin natin daw. Pinagtulungan sila. O dapat talaga malakas ka kung maglilingkod ka sa Diyos. Nakita niyo yun? So, di mangyayari sa... Ngayon, hindi mo nga masasabi yan eh. Kaya paghanda-handaan mo. Believe them not, though they speak fair words unto thee. So medyo may kabig doon, hindi pala gugulpihin, ano? Gugulpihin sa ibang paraan, lolokohin. Kaya naano ko si Cyrus eh. Kaya, ano kaya nangyayari doon? Parang nakikita ko na. Parang doon sa halahala din. Buti nga iba nagsasabi. Ay, pinagbawalan po kami dyan. Tigas naman ang muso. Isip-isip ko lang, di ba? Tigas naman. Ba't nga pagbabawalan? Lalaking pananagutan sa Diyos ng mga ganun. At paano nila gagawin ko na? Si Rain. Sa bagay iba sa inyo, matibay-tibay na eh. Pero yung sino nga bago lang dito. Ngari, kahit anak mo siguro, gaganyanin yan. Kaya palakas ka. Repent, ha? Shh. Amen? Yung mga classmate mo, sabihin, ano ginagawa nyo dyan? Pwede naman. Minsan, salita lang, minsan talo na tayo eh. Kaya nga dyan din tayo nag-focus. Knowledge. Eh sabi dyan, no? Huwag kang maniwala sa kanila, though they speak fair words unto thee. Isa sa mga bitag niyan, ganyan. No? Dito ka na sa amin. Ay, huwag ka na dyan, ganito yan. Eh, yaman ka. Masyado kang seryoso sa Bible, di ka pwede sa gobyerno. Di ba si Abante? Parang ano lagi, no? Ito, bilisan na natin to kasi again, ano lang to. I have forsaken mine house. Sino yan? Si Jeremiah pa yun. I have left my heritage. Actually, medyo ang Panginoon yan. Okay? Mamaya, tingnan natin. So, iniwanan daw niya yung kanyang bahay o yung pamilya niya. I have left my heritage. I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Sino yun?
Ano sabihin ng binigay ko yung kaluluwa ko sa kamay ng mga kaaway or kanyang kaaway? Yung kaluluwa mo, yung pinaka-ikaw yun eh. Bibigay mo ba yan sa kung kanino? Balik tayo sa love life ha. Napaka ano yan, importanteng bagay niyan. Yung iba, pag diyan ka nayari, ang hirap na. Kasi binigay mo lahat eh. So kaya po maganda yung katagade, no? So, Panginoon ang una mong mahalin. Yung ibibigay niya sa yung partner or asawa, maganda nga, mahal niyo pareho ang Diyos. So walang inggitan. Mas mahal ng Diyos, mas mahal ng asawa ko yung Diyos kaysa sa akin. Dapat okay yun, dapat. Kasi kung mahal niya yung Diyos, mahal ka rin nun, hindi ka magtatak sila nun. Tsaka, huwag kang mainggit. Okay, huwag mong sabihin, sambahin mo ako. Angit yun. Kung nasabi yun. Ayun nga, so yung binigay yung kaluluwa, no? Tuloy lang natin to, ha? Actually, ang Diyos to. Okay? Doon medyo may kakapareho kay Jeremiah. Mamaya, makikita natin ang Diyos to. So, mine heritage is unto me. Napansin mo yun, yung mine heritage, madalas siya sabihin niyo kayo sa Israel, sa Judah, Israel, mine heritage. Ito yung aking pamana, which is, hindi naman siya pinapamanahan. Kasi Diyos siya. Pero, ang tingin niya po sa Israel, heritage niya. Kaya napaka-importante sa ako, nasabi nga sa inyo, importante kayo lahat dito. So, malungkot ako pag may nawala dito. Totoo yun, lagi nasabi ni Pastor yun, pero ngayon ko lang nawaan. Kasi nga, parang iaalay ko sa Panginoon eh, parang gano'n. Gusto kong maging maayos kayo para maayos na maayos. So, yun parang kayamanan ko. Parang gano'n yung sabi ng Panginoon, ang kayamanan niya yung Israel. Kaso, ano daw? Mine heritage is unto me as a lion in the forest. Alam niyo, lion, anong gagawin sa'yo ng lion? Hindi pa millennium time to eh. Ngayon lang. Lalapain ganun. It cried out against me. Aka akong lalap. Kung doon ka masaya, ito madalas ako na, anak ko, mahal ko yan. Tapos, yan yung kakalaban sa akin. Doble-doble pahirap doon. Sakit na nangyari sa kilala natin yung pastor ganun. Grabe. Pero ito, ang Diyos sa Israel at Judah. Therefore, anong ginawa niya? I hated it. Parang yung pastor din nakilala ko, mapagmahal siya kasi talaga nagrebelde yung anak niya sa kanya. Hindi kinagalitan niya rin. Ganun ang Diyos. Hindi mo pwede sabihin itong mga ito, puro God is love eh. Totoo naman yun in many ways. Kaso, pag nagloko-loko ka talaga, tapos ka. Tuloy lang natin. Sabi niya, mine heritage ulit ha. So, sino yun? Israel or yung kanyang tao is unto me as a speckled bird. The birds round about her are against her. Come ye assemble all the beasts of the field, come to devour. Pag sinabing devour, lamunin. So parang, hindi ko alam yung sabihin, alam ko na speckled bird is may mga something eh. Pero pag tinignan mo yung context ito, parang kakainin nga siya eh, no? So, dami kong gusto sabihin dyan. Pag nakumpara mo yung, ito nga, yung mga kulto, ang dami niyan. Pero pag tinignan mo, pag kino-correct mo na, andali, kala ko pa sumusunod tayo sa Diyos. Kahit yung mga iglesia ni mga puro Bible yan. Pag pinakita mo ng Bible, ito yung sinabi sa Bible, at ayaw. Bandang huli, inaatake nila yung Diyos. Anyway, ito, many pastors have destroyed my vineyard. Sabi naman ba, negative pala yung pastor eh. Hindi lang, many lang, hindi naman lahat eh. So yung pastor, dapat siya yung pastol niya, siya yung nag-aalaga ng, first, yung flock. Kaso, sinira naman yung vineyard. Ano yung sabihin nun? So, supposedly, kakampi mo eh. Parang gano'n ang tingin niya sa Jerusalem, Judah, tsaka Israel. Tama naman eh. Ito, pag may nagtanong sa iyo, natutuwa ka ba na maraming Catholic ngayon? At least Kristiyano. Alam niyo yung sagot ko dyan, di ba? No eh, pero parang pag tinignan mo, sila pa yung nagpapahirap eh. Ang dali sanang maligtas sa mga tao eh. Yung doctrine of convenience sila, yung mga tao, talagang hirap.
Hirap pa kayan tuloy. So, ganun po yun. Yung kala niyang kakampi niya, naasar siya kasi sinira naman yung sa kanya. Kaya alam yung vineyard, inaalagaan yan eh. Tapos pag nasira yan, di naman agad mabalik yan. Naalala ko tuloy yung matandang naglalaro kami, galit na galit sa amin. Kasi nga, yung paghalaman nasira, ang hirap ibalik. Anyway, they have trodden my portion underfoot. Yun, pinagtapakan. They have made my pleasant portion. Ano yung portion? Sa kanya, yun lang yun. A desolate wilderness. So, balik tayo kanina. Yung portion dito, I believe, yun din heritage. Yung mga tao nga. Ngayon, kasi mga pastor supposedly, sila yung mag-aakay, magtuturo. Kaso, yun nga nangyayari, kahit sa panahon natin yun, ganun eh. Pag nagkaroon ng konting privilege, ano, ginagolong ako. Naku, iba na yung minsan. Nag-iisip na rin ng gangster na rin. Nakakalungkot. Kaya again, kaya natin binabanatan yung mga yan, una, para maintindihan nyo yung katotohanan, sa Diyos tayo magtiwala. And then, parang ako, sa akin, ano na rin yun, parang tinataas ko yung standard natin. Kung nakuha nyo yun, ha? Tuloy lang natin, they have made it desolate. Yun na nga, yung portion niya o yung heritage niya. Again, speaking about kanyang people, Israel. So, yung pastor pa yung sumira. Nakakaano yun. They have made it desolate, and being desolate, it mourneth unto me. The whole land is made desolate, because no man lay it to heart. Alam ko, meron din preaching nito ano eh. Itong part na to. Ganda nito eh. Kung natapos na rin natin, parang may ganito na rin dati. Yung heritage niya nga, ano yung desolate? Desolate. Ah? Desolation. Ha? Wasak o talagang ubos, desolate. Yung mga pastor daw gumawa nun, di asar na asar. Ngayon, being desolate, it mourneth unto me. Ano yung mourn? May iyak. Ganyan yung mga tao ngayon. Pag pinatusahan sila, naisahan sila, nakulto sila, ngayon, Lord, iyak-iyak kayo ngayon. Eh, ginusto mo yan eh. And the whole land is made desolate. Pero ito yung maganda dito. Because, bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Supposedly, in-establish na nga sila ng Panginoon eh. Parang bansa, makakita kayo na bansa na talagang ano, nasira. Kilala kayong bansang ganyan? Bukod sa Israel. Sa panahon natin ngayon, yung modern ganyan, yung ano nga, Venezuela, kung alam niyo yun. Napakayaman sa oil, bandang huli ngayon, papatay na sila. Gutom-gutom sila. North Korea, ganun din. So, pero na yung root cause? Bakit kaya? Alam na natin yan, trade lang yan, magtanim ka, ba't tayong kailangan maging desolate? At, yun nga, sinako pa sila. Kasi una daw, because no man lay it to heart. Naintindihan niyo ba yun? Sinasabi na nga ng Diyos yung totoo, wala kang pakialam. Lay it to heart. Ano, paparusahan daw tayo? Naku, dapat mag-isip-isip na tayo. Magsabihin, paparusahan daw tayo. Nakita mo yung tao walang pakialam? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Mga ba naikinig? Sana, alala ko na yung mga taong gobyerno, parang ganyan eh. Oo. Nakikita na, ang haba ng pila eh. Pagkakaisahan pa yun. Uy, ang haba ng pila, bayaan mo sila. Peperahan pa. So, ganun din ngayon. Sa Diyos, ayun nga, may pangangailangan ka, nakikita yung pangangailangan. Alam mo naman, concern na concern si Pastor, for example, sa kapatid mo katabi mo, tingnan mo ulit. No, napapahamak na yan. Concern na concern dyan, ikaw may magagawa ka na. Kasi magkalaro kayo sa low blocks. Sa halip na sabihin mo, uy, tama naman ito, baka nag-memory chapter tayo, ito, kabisado natin, yung ano, hindi natin alam. Kaya naman daw tayo. Sa halip na ganun kayo mag-encourage kayo bawat isa.
Hindi nyo, walang pakialam, no man lay it to heart. Wala man lang nag-isip, wala man lang nag-care, wala man lang... Yan ang dahilan po. Actually, kahit saan po yan, pag nakakita ka ng bayan man yan or kumpanya na sirang-sira, doon nag-umpisa yun, tapos nagdamay-damay na. Kahit pag nabasa nyo yung mga dokumentary sa mga bakit nalugi to, laki-laki ng pera nila, magagaling yung tao nila. Nag-umpisa lang yung may nandaya, hindi sinabihan, hindi sinumbong. Doon nag-uumpisa yan. Pero hindi yan ang ating topic eh. Yan topic natin. Ganun din. Tama, alam nyo. Sino yung magiging matapang? Sino yung magiging matapang sa sinasabi kanina? Di ba? Yung how can thou contend with horses? Minsan dito, ganito kasi iniisip natin eh. Hindi ko na kailangan masyadong magaling sa Bible kasi marami naman dyan. Di ba ganyan iniisip nyo? Tama ba? Hindi pa aminin eh. Ganun yan kahit saan. Kaya huwag na tayong lumaban. Kaya muna tayong kung di patay. Kung talagang kailangan mo magitapang. Ba't di ka matapang? Ganun din. Because no man lay to heart. Wala kang pakialam. Hindi mo naisip na pag hindi ka naging matapang ngayon, yung susunod sa'yo, imagine nyo nga lang kung nagkaroon ng gera dito, tapos tayo, sige, alipinin nyo na kami. Ano mangyayari sa may iwan natin? Palagay nyo. Ano mangyayari dyan? Disadvantage yan. Either mapatay, kakawawain. Sa religion lalo, ganun na ganun to. Actually, ayoko nga nga ako pag mga example lang kasi yun, doon kayo nakaka-relate eh. Pero mas malala to spiritually. Nalala ko tuloy ulit sa Amerika, parang may state doon na something na ang dami na sira ulo, ang dami na atheist, sabi ba naman. Ba't kayo may cross, may lagay din kami ng satanista dito. Buti na gising yung mga tao, ba't alam ba natin yan? Di ba, tayo dito, freedom? Loko-loko, may hangganan yan, kaya nagalit yung oo nga, biglang naging Kristiyano sila. Hindi, di pwede yan. Kristiyano tayo dito. Ngayon, Kristiyano tayo. At hindi sabi ko, kahit dito, yung mga baklang yan, tinotolerate nila, di ba? Pero nung binastos na mismo si Jesus, ano niya ba yun? Kahit mga Katoliko, nagalit eh. Na-insulto. Buti naman. Tayo, lagi eh. Sa totoo lang, lagi tayo sinasabi sa Ezekiel na sigh and cry. Pag-ganyan na tayo, ba yan? So, pwede ba, tayo? Para hindi na mangyari yung mga sinasabi dito. Makinig tayo. Naintindihan ko rin yan. Siyempre, babata nyo pa. Isa, parang yung mga example ko, hindi pa ganun kalalim sa inyo eh. Kinukwento ko pa lang, nyo. Pero wala pa kayong experience na kaya, alam ko yan kasi nakita ko yan. Minsan wala pa kayong ganun. Naintindihan ko yun. Pero lay it to heart. At least, huwag mong isipin na naglolokohan tayo dito. Aralin nyo yan. Basahin nyo yan. Kung nahihirapan kayo, welcome to the club. Lahat tayo ganun. Makikipaghabulan tayo sa oras. Kasi gusto natin diba? Kung saan matulog, gusto natin gawin yung ibang bagay. Pero yun ang makakapagpalago sa'yo para kung maging malakas, sinasabi kanina. Pag dumating yung mga kalaban, naka-horse, nakatangke. Ang hina natin. Kaya I believe, minsan takot ka mag-soul winning, di ba? Bakit? Minsan kasi negative agad eh. Naku, baka to eh. Taga-UP to eh. Ano ngayon? Bobo sa ibang bagay yan. Amen. Advantage na advantage kayo dyan. Maniwala kayo. Okay, tuloy ko na lang. Malapit na. The spoilers are come upon... Ito na nga yung sasabi ko kanina. Ito yung mga kalaban na. Anong kinalaman ng high places through the wilderness? Ang alam na natin ano yung spoiler? Hoy, spoiler. Iba yun eh. Ayun nga ang point ko eh. Ngayon, spoiler ka. Spoiler. Huwag mo sabihin yung mangyayari.
Ngayon, yung ito magnanakaw to at bago ka nakawan, paano ka nanakawan? Papatayin ka muna. Ito yung mga parusa nga, no? So, andyan na sila, ha? Parating na, high places siguro, parang pinapa-picture nun sa atin, parang mahirap kalabanin kasi pag galing sa taas, eh. Through the wilderness, ibig sabihin, malayo pinanggalingan ito. For the sword of the Lord shall devour from the one end of the land even to the other. So, ibig sabihin, ubos, no flesh shall have peace. So, paulit-ulit na itong tema na yan. They have sown wheat, but shall reap thorns. So, ibang bagay naman to, di ba? Nagtanim ka daw ng maayos na wheat, so supposedly magiging bread yan or ano. Ang anihin mo, thorns. So madalas na yan, si Jeremiah, Isaiah. Nagsabihin na niya, pag ikaw ay nayari tayo ng kalaban, gutom tayo. They have put themselves to pain, but shall not profit. Ano sabihin nun? Di ba, pag ikaw yung gusto mo ng profit, sabi nga nila, no pain, no gain. So, pag ikaw nagpakahirap ka na, gusto mo, may gain ka or may profit. Kaya sabi dito, pinahirapan nila sa nila, pero walang profit. So, negative. Parang yun nga, pag ikaw, yung sa gera, lagi na sa gera eh. Nagtayo sila ng mga building, nagtayo, ngayon ubos. Usapan kanina dati yun, bakit itong Israel at saka gera ng gera itong mga to? Malalim ang ano kasi niya, hidwaan. Kaya walang kapayapaan doon. Yung mga galing sa technology yan. Pero baka may gusto mag-abroad dito, sa Israel. Gusto niyo? Ang gulo doon. O iba naman sa relationship, ganyan. Gusto mo ba ng magulong buhay? Ay, mag-aasawa ko yung yung 4M nga, ang tawag doon. Matanda mo, mayaman, madali ang buhay. Parang madali ang buhay, di ba? Mayaman, magulo din yun. Baka may asawa pa yun, naagawin mo pa. Ano yun? Ba't may pumapayag ng ganun? Yan, the love of money. So parang winawarning nga tayo, the but shall not profit, but they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the Lord. Yung, kung sakali daw kumita ka, mapahiya ka rin kasi galit ang Diyos sa'yo. So ano yung pwedeng gawin niya sa'yo? Pwede kang, mayaman ka na, nagkasakit ka naman. Nakita niyo yun? Ngayon, marami nagkakasakit. Thus say the Lord against all mine evil neighbors. Ito na yung papasok po yung neighbors. Okay? So, pero bandang huli kasi may pangako sa mga to eh. Thus say the Lord against all mine evil neighbors that touch the inheritance which I have caused my people Israel to inherit. So, ano yun? So, bukod sa lupa, basically lahat ng blessing ng Israel. So, pinarusahan sila, pero yung mga paparusa sa kanila, Assyria man or Babylon, may ang Diyos dito, behold, I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. So, yes, masasakop nila yung Judah, pero later, aalisin din. Di ba napakasakit nun? Inanalo ka, akala mo, yung pinapalanunan mo, kukunin din sa'yo ng iba. Puro ganyan po yung kwento ng mga kingdoms dati. So, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Kunwari yan, nang agaw ka ng asawa, inagaw din sa'yo. Kaya, ano pang pwedeng agawin? Lupa, kahit ano pa yan. Siguraduhin mo yung kalooban ng Diyos para hindi magulong buhay. Anyway, patapos na tayo. Shall come to pass, after that I have plucked them out, I will return and have compassion on them and bring them again, every man to his heritage and every man to his land. Yan yung pangako ng Diyos. At mangyayari nga exactly to. Okay? So, alam ko di pa nabanggit yung 70 years dito, pero sa Jeremiah binanggit yon. So, si Judah, masasakop, lalagay sa Babylon, pero later, aalisin din sila ng Diyos doon. Though, sasakupin kasi ng Medo-Persia, and then doon sila makakalaya. So, yun ang sinasabi dito. Pero imagine nyo na lang kung kayo yung Babylon. Nakala mong galing-galing mo na. Diba? So, huwag nating i-displease ang Diyos. Kasi kung sakaling may mabilis kang victory dyan, kung bawiin naman sa'yo.
And ito maganda dito, sabi dito, if it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people. Sino yung they? Yung kanina, obviously hindi sinabi Babylon dito eh, pero basically, ibang bansa. Sabi natin Babylon. Kung ha, yan ay kung sila daw ay matututo, di ba ganyan naman ang Diyos, hindi naman tayo sabi, mga Islam, patayin lahat dyan. Mas maganda nga, maligtas yung mga yan eh. Amen. Di ba? Ganyan ang Diyos, ganyan tayo dapat. Hindi yung kalaban natin yan, ubusin yan. So may pag-asa sila. Ano yung ways of my people? Hindi yung ways of God din na tinuro sa kanila. Ganun lang pala yun eh. Kaya walang ano dito eh. Walang bida na nation lang eh. Walang problema dito. Kilalanin mo ang Diyos kahit ano ka pa. Sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka niya. Papatawarin ka niya. To swear by my name, ibig sabihin lang nun, nagpuri sa Panginoon, the Lord liveth. Ayun na nga. Nabanggit niyo ba yung phrase na yan sa Bible? Madalas yan, the Lord liveth. Sabihin, talagang naniniwala ka sa Diyos. Mabuhay ang Diyos. Parang gano'n. As they taught my people to swear by Baal. Ano yun? Di ba, ito nga, imagine nyo lang kung righteous ang Israel. Ito yung Babylon, for example. Itong mga to, gustong turuan itong mga to, at talagang masigasig sila. Amen? Kaya ginamit ng Diyos as a negative. Mali yung tinuturo sa kanila, pero masigasig sila. Dapat ganun tayo sa kanila. Amen. Yan ang sinasabi dito. Kung paano nila tinuruan yung tao ko sa demonyo, sana maging ganun sila sa pagkatuto sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Parang tayo kunwari, kung example lang, kunwari lang ha, si Stephen, ano ang gusto mo? Mabuti, masama? Ay, mabuti si Stephen. Si Joshua, hindi. Kunwari lang ha. Tinuturuan ni Joshua na uminom si Stephen. Kaya mag-games ng mag-games. Sinabi ito, ayoko. Pero kinukulit pa rin, di ba? Sige na, ito gagawin ko siya, lilibre kita. Talagang kinukulit. Ganyan ang demonyo, nakita niyo ba yun? Ang tiyaga. So ngayon, baliktarin natin, di ba? Yung mga loko-loko yan, isolvin din natin ng matindi. Ang gano'n sinasabi dito. So, basically, may pag-asa sila, di ba? Pag sila naman ay nakakilala sa Panginoon, okay yan. Pero, ito yung ano. But, if they will not obey, I will, inuulit lang yung kanina. I will pluck them out, destroy that nation, said the Lord. So, balik tayo sa ating tema. So, alam na natin ang ganun yan eh. Ganun, paulit-ulit na yan. Magpalain ka ng Diyos, makilala ang Panginoon, magbaka sa Panginoon. Blessing. Ayaw mo, palo, parusa. Pero sa sentro nitong mga itong pinag-uusapan natin, sino yung focus natin? Alam na natin yan eh. Ganun pala, bayaan natin sila. Ganun ba? Di ba tayo ngayon tinuturuan na parang si Jeremiah tayo ni Christ, magpalakas tayo. Kasi alam natin yung sasapitin nitong mga to. Pag natuto yan, pag sumamba sa Diyos, maayos. Hindi ka pa ma-encourage nun. Di ba? So si Miguel daw, kaya siya namimiss daw tayo doon. Sana totoo. Amen? Biruin mo yun. Dati ang kulit nun eh. Tatay nun, lisenggero pa. Pero namimiss daw tayo doon. Pay natin doon, wala pang balita doon sa ano eh. So yun, masaya tayo pag ganun. Ngayon, yung mga loko-loko naman, gusto ko sabihin dito, may pangako din sa Diyos pag ayaw talaga. Diba ito, yayabang pa, may positive, ano pa rin sa atin yun eh, tawag dito, motivation pa rin sa atin yun. Kaya madalas sinasabi sa inyo, huwag kayong mainggit dyan sa mga yan. May paglalagyan sa Diyos yan. Amen? Negative po yun. Kasi parusa. Kaya ngayon, dapat tayo ay maging matapang, malakas. Kasi kahit ano yung negative sila, ayaw nila, gusto naman nila, okay naman. Kailangan natin lakas, kailangan talino, kailangan natin ma-encourage tayo, hindi tayo mahina. Alam niyo yung mahina, hindi lang basta intellectual yan eh. 5 nga yan eh, lahat na yun ha. So, ihuli natin yung financial, pero minsan pinapasunod talaga ng Diyos yan eh. Ano yung 4?
Emotional, intellectual, physical, spiritual. So malakas tayo dapat. Pag hindi ka umaten, magtamad-tamad ka, iba yung ginagawa mo, mahina ka. Ang dali mo ibaksak. Parang ano lang basta kaya ko yan ha, naranasan ko, nag-memorize ako ng ano, kaya ko pala eh. Pinabayaan mo naman, tamad-tamad ka, panay laro ka, panay puyat ka. Kala ko kaya ko yun, kaya mo nga eh. Kaso pinabayaan mo. Andun na yung steam, andun na, tuloy-tuloy ka na eh. Nagkaroon ka na ng kaibigan. Ito mga ito, nangihinaya ako dito pag nagkaroon to ng kaibigan ko kunwari. Si Rain, dinala-dala sa ano. Okay, tapos ka na ata doon. Ano? Sana tapos ka na doon. Stephen, di ko alam. Ang advantage ni Stephen, wala masyadong friends eh. Advantage ba yun? Minsan. Men? Kung di ka marunong magdala, mas maganda na lang wala. Ano ba? May 2 minutes pa ako eh. Nakakita naman yung kabayo? Kaya mo ba? Ngayon sa YouTube talaga, kompleto sa YouTube eh. Sinubukan niyang ano, kalabanin yung kabayo. Nakita niyo ba? Gano'n kaya kalakas ng kabayo? Nakipaghatakan siya eh. Malakas yung kabayo. Kumpara sa tao. Eh kung matalino ka naman, walang kabayo pa yan. Anong mahirap kalabanin? Tangke. Eh kung matalino ka, anong gagawin mo sa tangke? Ayaw mo talunin yung tangke? Paano nga? Ha? Ang tibay nun. Ha? Kumain. Pwede rin, di ba? Yung landmine. Pero, landmine. Oh, sorry. Pero ngayon, pantalo kayo dyan. Yung, ano? Hindi yun ba? Javelin. Alam niyo ba yung javelin? Hindi ka nanonood ng military, ano eh. Napakamura lang nun ang ginagawa. Pag ganun. Eh, syempre, walang armor sa taas yun eh. Men! Iglesia ni Manalo, kaya pa natin talunin yan. Talo na nga eh. Minsan lang ano kasi tayo, tamad. Pero at least individual yan, maisa-isa natin. Parang naiisip ko na yung mga iniisip ng mga ligtas dun eh. Ba't ba akong dito? Sa bata pa lang, hindi pa makaalis kasi. Ito ligtas yun. Mali ito ah. Sasabog yun. Men, saan title natin? Yung tanong sa atin ng Panginoon, then how canst thou contend with the horses? Darating yung matinding pagsubok, malakas ka ba? O mahina ka? Isang pitik lang sa'yo. Pinahinan ka lang ng babae, pinahinan ka lang ng trabaho. Ay, madali lang trabaho to. Nag-i-inspect ka lang kunwari, tapos wala ka nakitang drugs, pero daming drugs doon. Ganun sa custom. Ang tip lang daw nun, isang lakad mo lang doon, 15,000 agad. Nung panahon pa nila yun, ha? Minsan, baka taniman kayo ng Diyos, magmahina-hina kayo. Rapi, walang mangyayari siya pag nagtrabaho ka ng honest. Ganyan ang mga, ano yan. Pang-asa niya, walang mangyayari sa'yo. Hindi kayo yaman. Mayaman ka na, kung winner ka eh. Amen. Amen? Amen. Iba sa inyo, parang hindi niniwala eh. Sige lang, mga after 10 years siguro, sana. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Sa katotoo muli ni Jeremiah, itong isang angulo na nakita na naman namin. Yes, nagtatanong din siya, Panginoon, na tunay siyang tao katulad namin. Nakikita niya, Panginoon, yung prosperity ng mga wicked. Tulad ni Asaph doon, ganun din po, Lord. Si Habakkuk. Kami rin, Lord, alam niyo po kami na tukso din kami, nakikita namin mga kulto, Panginoon, na parang silang napakagaling. Nawa, maintindihan po namin na maging malakas lang kami, tamang paglilingkod, yung tama lang po ang ilagay namin sa tama yung aming sarili, at kami panalo na, mag-ipon kami ng rewards niya, Panginoon. Sumunod kami exactly sa instructions. Hindi kami pwedeng mag-set ng sarili naming goals. Hindi kami pwedeng magsabing ang ibig sabihin ng victory sa amin ay mayaman, ang ibig sabihin sa amin may dami. Makita namin ang inyong diskarte din.
Makita namin ang pinapakita niyo dito, Lord, sa chapter na ito, Lord. Kailangan namin maging malakas. Isa di namin alam kung saan kailan yung gagamitin, but still, pag malakas, Panginoon, marami kaming gamit na pwedeng yung paggamitan, matalino, matibay, pagmahal, and everything, Lord, na maging matured about isa. Marami pa pong dahil ng pagsubok. Dumating yung Panginoon, mandahan niyo pong bawat isa. Kaya mag-ingat sa bawat isa muli, sa another week, kayo maladating. In Jesus' name we pray. Amen.